Hello mga kailan, good morning. Pupunta tayo ngayon sa clinic. Meron akong schedule ngayon sa aking nutritionist at kukuha ko ng mga health advice and medical advice on how to stay clean and healthy. So yun, meron kasi tayong problema sa bad cholesterol level, so magko-consult tayo kung ano ba yung mga dapat na mga iwasan na mga kakainin or ano ba yung mga bagay na tatawid lang tayo tatawid lang tayo. Well, anyway, bibisita tayo ngayon sa clinic dito sa Glenfield sa White Cross, and on time pa naman tayo, and hopefully ay pabigyan tayo ng magandang advice kung ano ba yung kailangan na iwasan na kainin, mga kailangan na kainin talaga, and for sure ay magiging fruitful ito kasi kailangan nating ibaba yung bad cholesterol level natin and yung fatty liver problem natin. So yun, although maaga pa, pero kailangan nating pumunta para sa ganun ay makapagpahinga pa tayo ng mga around 10 minutes. Ito yung nasa likod ko, ito na yung clinic. So later on ay papasok tayo dyan. Hopefully ay nandyan na yung doctor, and pipila tayo dun sa may waiting area. So tara, pasok muna tayo. I have an appointment with Rubina at 9:30. Agram. Yes. All right. Thank you. Good morning. Pupunta lang tayo sa waiting area. Katatapos lang yung ating consultation with my dietitian, and it was a very meaningful conversation kasi ang dami niyang mga advice sa akin on what to reduce and on what to eat. So sabi niya sa akin na kailangan kong pag-reduce ng fats into 10 grams or less, and then sugar to 10 grams or less. Yun din, yung sodium content din ay kailangan i-reduce into 5 milligrams or less, sabi niya. And sabi niya din, kailangan din mag-reduce ng fiber or mag-take ng fiber at least 5 grams or more. And then yung breakfast, cereals, nirecommend niya na maghaluan ng mga dried fruits, pero ang sabi ko sa kanya that I don't fan of eating dried fruits, but I really do like mixing cereals with fresh fruits. So yun. And sabi niya is 20 grams of sugar yung limit dapat for cereals. And then yung cheese, sabi niya we have to eat cheese, but yung fat content ng cheese ay dapat ay less than 25 grams. Hindi naman ako masyadong kumakain ng cheese, so I don't have any problem on that. And nirecommend din niya na yung milk ay less than 2% fat per 100 milliliters. Pero since hindi naman ako umiinom talaga ng gatas, wala tayong problema dito. So yung substitute ko kasi ng gatas ay mga soybean or yung mga plant-based na mga gatas. So yun, so far so good. So nagkwentuhan lang kami kanina kung ano yung mga binago ko. Sabi ko sa kanya ay yung lagi ako nag-exercise like 3 to 4 times in a week.
doing some brisk walk and jogging, and also cutting down or talagang totally iniwasan ko ng kumain ng mga bread, mga pasta, mga noodles, and even rice, and cutting as well the amount of carbs and the sugar intake. And sabi ko din sa kanya na gumagamit na ako ng ngayon ng olive oil instead of coconut oil, kasi yung coconut oil is very high in saturated fat na hindi talaga healthy sa ating katawan. And sabi ko din sa kanya that I also started drinking black coffee kasi nakakatulong yun sa pag-reduce ng bad cholesterol level. So yun guys, uwi na tayo pero maulan ngayon. We'll try to maglakad. Maglakad lang tayo ngayon pa uwi ng bahay since yung clinic naman ay malapit lang naman dito sa bahay. So, dagdag exercise na din for today. Ayan, malapit na tayo sa stoplight. Tingnan nyo guys, mga kailan, sobrang maulan ngayon. Which is very opposite kahapon, napaka taas ng sikat ng araw, napaka init kahapon. Ngayon naman, ulan naman. So, parang kakaiba, hindi mo din ma-predict yung yung weather dito. Ang ganda naman nitong puno na to, yung bulaklak. Violet or purple yung kulay. Parang ito yung tinatawag nilang jacaranda na bulaklak. Ayan o, ang ganda. Kung naalala niyo last time, ito yung library na pinuntahan ko. Ang lamig. Grabe. Yung suot ko pa man din ngayon ay shorts lang. Saka manipis na t-shirt. Kasi kanina guys, nagmamadali ako na pumunta dito. Nagmamadali ako kaninang umaga na pumunta sa clinic. Kasi usually pagka umaga ay rush hour and peak hour. So mas maganda na makarating sa clinic ng maaga kasi mahaba din yung pila sa registration. Actually, tinanong ko din sa kanya kanina kung pwedeng mag-shoot ng videos sa clinic, pero sabi ni dietitian natin na bawal daw. So ako naman, hindi naman ako nag-insist, pero tinanong ko lang baka kasi next time na mamit ko ulit siya ay baka pwedeng i-record yung aming pinag-usapan, pero bawal daw. So okay lang naman sa akin yun. Nagbakasakali lang naman din ako, pero naisip ko na din na bawal kasi yung mga discussions, mga consultations ay confidential. So kailangan hindi siya nire-record at saka pinipost sa social media. Ang lamig. Grabe ang lamig. And by the way, sinabi ko din sa kanya na nag-start na din akong
intermittent fasting, yung 16-8 na intermittent fasting. Maganda yun, yung intermittent fasting, kasi nakikita ko yung effect sa aking katawan. Parang gumaan yung aking pakiramdam and hindi na ako masyadong bloated. Unlike before na 3 times a day ako kumakain, then medyo madaming pa yung kinakain ko per meal. Natutunan ko din kasi sa YouTube channel na pinapanood ko. And if you are interested, let me know kung meron kayong similar na condition kagaya sa akin na nahihirapan na magpababa ng cholesterol level at saka fatty liver. I will send yung link nung video na yan. May magaling na doctor sa YouTube. Doon ako nanonood ng about mga medical remedies on how to reverse yung fatty liver and having a bad cholesterol level. Ako kasi healthy living naman, pero ewan ko, pero parang nasa katawan din ng tao or genes. So meron talaga na may mga tao na kahit na healthy living, healthy yung kinakain, pero ang taas-taas pa rin yung cholesterol level. Somehow, I think genetic din yung reason. Kasi I don't smoke, I don't drink alcohol, and I eat relatively healthy foods, not the healthier side or not the healthiest foods, but I would say healthier or healthy choices naman yung mga kinakain ko na food. Kasi tingnan nyo guys, ang daming yung mga iba kasi mga tao na kahit na puro kain ng mga karne, mga ganyan, or yung mga junk foods, okay naman sa kanila. Mababa naman yung kanilang mga cholesterol level and mga mga ibang condition ng kanilang mga katawan. So, nasa tao din siguro yan, no? Oh, medyo isip yung dinadaanan ko ngayon. Ayan, pakyat to, kaya hinihingal nga ako ngayon. Right. May klase pa pala. Ay, wala ng klase. Pero meron pa rin mga bata dito. Ito, primary school ito. And then, paglabas dyan ay main road na yan. Ito yung school. Diba? Malapit na tayo sa bahay. Andito na ako sa bahay mga kailian, kadarating ko lang. And thank you for tuning in sa aking video. Thank you for watching my video. And if you like my video, please don't forget to subscribe and hit that notification bell. And please don't forget to like my video and to leave a comment down below sa ating comment section. And I'll make sure that magko-comment ako sa inyong mga messages and answer some of your questions. So until next time, God bless and peace.